concerning Jesus' return, no? Alam niyo po, isa po ang bagay na ito sa hindi natin mapapasubalian. Ngayon kung papasubalian ng ilan, lalo na yung mga nagsasabi, kasi nasa grace na tayo, pag nasa grace tayo, uunawain natin lahat, ganon. No, pag nasa grace ka, lalo mong makikita itong mga kamaliang ito. Di ba? At lalo mong i-preach. Dahil pag si Pablo nandito, i-preach din niya ito. Okay? So, merong pagkokorek sa grace. Okay? Some churches right now, okay, talagang makikita na po natin na paano ko ba ito uumpisahan na sabagay ma-open na dapat ma-open, pero hindi ko po intention yun dahil kayo nakikita nyo rin po, no? Mostly, yung kanilang mga focus more on gimmicks, more on mga palabas. Alam niyo tawag doon? Events. Oh, hindi ko na makalimutan. Events. At more on mga parapol. Alam niyo po bang alam ko ang sinasabi ko? I was a part of a institutional church. Hindi naman ganun katagal, thank you Lord. Pero alam niyo po bang halos bulabungin kami kahit saan kami naroon. Parang hindi na kami makapag-function sa aming private lives dahil tawag dito, tawag doon ang ginagawa sa amin. Tumatakas na nga po kami. Parang pinapatay na namin yung mga telepono namin eh. Pero pinupuntahan kami sa bahay ng pastor. Paano naman yan? Anong gagawin mo? Then, ako po ang nagpasinaya ng lahat ay ako yung parang ginigimikan pa nga nila ako eh. Puntahan ko raw yung pastor, magpaalam ako nung aalis na ako. Sabi ko naman sa isip ko, ba't ka naman siya pupuntahan? Then I consulted my sister, a born-again Christian also. She's based in the US. Sabi niya, ba't mo pupuntahan yun? Kanyang gano'n, ba't mo nang pupuntahan? May telepono naman tayo. Teleponohan mo na lang. Magpaalam ka. Sabi niya, oh, what a bright idea. Di ba? What a very anointing answer. Very anointed yun. Kasi yun talagang practical na dapat gawin. Sabi niya, baka pagka, kinausap mo pa yun. Sabi niya baka gumawa pa ng dahilan, ganun, i-hold ka pa. Sige, huwag ka nang pupunta roon. Tama. Di ba? Kasi sabi nung sekretary niya, magpaalam ka, puntahan mo yung pastor, ganun. Pero the Lord is good, directed me to my sister na nag-suggest sa akin. Alam mo, pag nasa institutional church, kapag aalis ka na dyan, mahirap eh. Parang meron kang tinatawag na bigat ng kalooban. Pero hindi naman yan ang point natin. The point here is, alam bang ginagawa most ng mga churches ngayon? Parang concert. Okay? Parang concert na, ibang-iba na po. Ako, bibigyan ko po kayo ng example, no? Tignan niyo po yung Hillsong. Palagay niyo, nakikinig ako ng mga bagong Hillsong. Yes, magandang lyrics, si Jesus pa rin, pero, yung ganon na estilo, more on, more on pop. Gusto nila maging popular na. Hindi na katulad dati nila Darlene Sheck na ang hangarin ma-praise si Jesus. Purihin ang Panginoon. Nagbabago ang panahon eh. Hindi niyo po ba alam yan? Tsaka dati, naalala ko dati, pag may bagong labas yung Hillsong na CD, diretso na kami sa PCBS. Meron din sa SM nun eh, sa Odyssey dati. Di ba? Mga CD, tapes nila, gano'n. Ba't ngayon, wala na mga tapes, wala na mga CD, wala nang Odyssey. Palagay mas ilagay mo sa Odyssey yung mga yun, walang bibili nun eh. Ayaw na nila eh, di ba? Kaya itong sinasabi ko po sa inyo, obserbahan nyo ang paligid ngayon. Sabi ng Biblia, pasama ng pasama ang mundo. May nangangaral daw, pabuti ng pabuti. Hindi po totoo yun, pasama ng pasama ang mundo. Yung diwa ng mga bata, ay kahapon lang po ha, may kwento po ako sa inyo. Yung bata po na, may bata po na parang ibang klase ang ugali ng batang ito. Kilala po yung batang yan dito, may kayabangan. Kitang-kita namin, tumitingin sa amin, parang nakaganyan pa, parang ang yapang ng mga batang ito ako. Iba na yung diwa nila. Sabi naman ng matandang kasama namin kahapon, yan ang mga batang hindi nyo kailanman madadala sa Panginoon. I agree ako. Dahil pag ganyan ang asal, Satanas na talaga ang nag-i-influence sa mga yan. Ibang-iba na po. Lahat ng bata ngayon, I feel and I fear for them. I feel na parang gusto lahat maging popular. Tingnan nyo dito. Lahat meron silang sariling mga reels. Di ba? Sino ang pinopromote nila? Themselves. Mga sarili nila. Diba? How about yung mga reels ko kawawa? Dahil wala namang
nag-view. Kasi nagbasa lang ako ng Word of God. Nandun yung kumakain ako, di ba? Kumakain lang ako, tapos nire-release ko pa. Tapos nagbasa ako ng Word of God, may contemplate. Wala! Pinakamataas kong views, 100 lang. Di ba? Focus ako dito sa YouTube ko kako. Kasi ang sabi ko, nampisahan ko, ito talagang YouTube, itong Daily Good Vibes, binigay ni Lord talaga ito. 100%. End time ministry ito. Kaya alam nyo, ito tignan nyo yung paligid nyo, anong klase mga tao na ang nakikita nyo. Kayo mga nasa church, tanungin ko kayo, anong klase mga tao na nakikita nyo sa mga churches nyo? Baka may mga grace preacher na naman dyan. Tingnan mo, i-magnify mo yung maganda. Ay, hindi po. Hindi po totoo yun. Minamagnify mo yung maganda. Pero nakikita mo rin yung pangit eh. Di ba? Oo. Ano tayo? Wag tayo magkukompromiso. Do not compromise. We know the grace of God, of course. Wala rin naman tayo sa law. Pero in the last days, makikita mo yung mga bagay na ganyan. Do not compromise. Di ba? Tapos may nagsabi pa yung Dear Satan. Ay, movie lang naman yun eh. Ganon, movie lang yun. Wow! Anong ini-infiltrate no sa minds ng mga bata? Di ba? Of course not. Hindi lang movie yun. There's something in there behind that. Sabi niya, ang kalaban natin mga spirit, mga nasa spiritual realm, di ba? Nabubulol ako. Nasa spiritual realm. Parang realme yung cellphone. Ganon. Kaya sabi ko, talagang, maski nasa grace ka, talagang sasabihin mo yung totoong nangyayari sa mundo. Hindi maganda talaga. Last days na. So, bakit kailangan ko pong i-remind ito? Maski Kristiyano. Kasi maski Kristiyano, nakakalimutan nila kung sino sila sa Panginoon. Di ba? Minsan nadadala na rin. Tandaan nyo, we are Christians. Hindi tayo taga dito sa mundong ito. Taga langit tayo eh. Diba? Pag nasa langit, yung mga ginagawa mo dito, I don't think na ito pa rin eh. I mean, mag-iiba talaga ang sistema. Alam mo, nung si Pablo nakapunta ng langit, hindi niya ni-reveal kung ano yung mga mangyayaring gagawin natin doon. Wala nakaalam. Tandaan nyo, walang preacher ang pwede magsabi sa langit, ganito, ganyan. Wala nakababatid. No eye has seen, no heard. Mas maganda kaysa dito. Walang kapares. Ano ba yan? Ito, human ito eh. Yung gobyerno ng tao, yung gobyerno ng niya, matatanggal yan pagdating ni Jesus dito. Ibang klase ang pamamahala niya sa millennial reign niya. Ibang klase. Wala tayong masasabi kasi ibang klase yun. Perfect yun. Siya yun eh. Kaya itong sistema natin ngayon ng mundong ito is wow. Ito ang oobserbahan natin kasi last days na talaga. Tulad niyan, bata ka, ang mga bibig kaninang umaga lang eh. 'Di ba? Kinuha ko lang yung mga sinampay diyan sa tapat eh. Wow. Alam niyo ang kinakanta, PI ang tatay mo. Ganun ba naman? Hoy! Kako. That's not good. Ko. Alam mo, ambassador of Christ tayo. Baka sabihin, self-righteous. Bahala na kayo. Palagay nyo, hindi nyo sasawatin? That's the kind of generation. Kaya mas maganda mag-rapture na kasi pag lalaki pa yung magkakanak pa, mga demonyo na talaga. Ang sinasabi ko sa inyo. So, yun lang pong gusto ko sabihin ngayon. Observe ninyo sa churches nyo, sa mga mas lalo sa mga bahay-bahay niyo, sa mga paligid niyo. Ayan, si Satanas. Di ba? Siya ay nandito, naghahanap na magugoyo, madideceive. Last days, come on. Alam niyo po ba ang pinaka-imminent na susunod na mangyayari? Rapture. At pag na-rapture tayo, bahala na sila dito. Di ba? Ngayon, habang church age pa, may pangangaral, dead ma sila, go. It's up to them. It's their choice. Wala tayong pakialam sa kanila kung ayaw nila makinig, hindi ba? Kasi importante, ginagawa natin yung ating tungkulin. Yun. And some people talaga ibang ugali, tandaan yan. And I highly recommend each and every Christian i-declare natin na
Sa bawat araw, protektahan tayo ng Diyos kasi yung sa atin na lang po masama ang mundo Pero I declare, Lord, pagising ko sa umaga, I declare long life at good health, safety and protection and guidance wherever I go. Lalo dito sa Maynila. Di ba? Pupunta ako ng ganito, pupunta ako sa ganyan. Di ba? Mag-aayos ako ng papeles, ganyan. So, we declare things na maging ayon doon sa gusto natin. Siyempre, ang gusto natin maganda. We declare. At alam niyo, mangyayari po yun kasi si Lord talagang matapat. Be Jesus conscious. Kaya lang sinasabi ko lang yung katotohanan na talaga may mga tao sa mundo na hindi kaaya-aya. Ayun lang po. Pero siyempre, grace person, if you're a grace person, nakafocus tayo sa Panginoon. Despite of that. Pero ako pag may nakita ko may mali, talagang sasawatin mo. Kala mo kumakanta ng ang babastos. Napapatingin na lang iba pero ako sinaway ko. Hindi maganda yan. Yung isa doon, ang tingin ko 15 anyos na. Nung 15 anyos ako, may isip na po ako. Hindi ganyan. Ang ginoon ko, anong klaseng mga ano yan. Di ba? O tignan nyo, pati yung generation na yan, ibang klase. Sabi nila, ang nangyari kasi nung nag-COVID, parang itong mga batang ito na nagkaroon pa sila ng dahilan. Hindi. Talagang iba na ang generation ngayon. Ganun po yan. Ipanalangin natin, mga anak natin, mga mahal natin sa buhay, please, pray for them. Okay, na makakilala sa Lord. Pero kung talagang darating na si Lord, magra-rapture na, wala tayong magagawa. And I hope mamayang gabi na po. Bye-bye.